We're here right now inside Mapua University at kasama natin ngayon ang setter ng Mapua Men's Volleyball Team, Juancho Barba. Juancho, maraming salamat sa oras and good to see you here sa Mapua. Good to see you din po. Nag-start kayo season 100, 10 straight wins. Was this expected papasok sa season na ito? Siyempre masaya po kami unang-una kasi yun nga, hindi din naman namin ini-expect na maging ganun yung standing namin. Ang mindset lang namin is every game magtatrabaho kami, every day magta-training kami. Yun lang, focus lang kami sa kung ano yung nasa harap namin, ano yung mga things na nakokontrol namin. Para sa'yo, yung pag-implement ng double round robin, paano to naka-apekto sa inyo in terms of, yun nga, yung goal nyo na makapasok sa Final Four? Malaking tulong din po kasi since yung mga previous seasons nga po namin is medyo naging short kami. Yung 98 po parang fifth seed kami, tapos yung 99 is 8. So, nasa isip din po namin kung may second round dyan, maaaring may chance pa kami na makahabol. So, since ngayong season 100 is 2 rounds na, mas malaki yung chance na umabol yung mga teams and mas malaki yung chance na pwede makahabol sa Final Four yung every team, lalo na kami. Paano ka nag-start sa paglalaro ng volleyball? Nag-start ako mag-volleyball noong grade 5. Tapos, ang nagvo-volleyball po kasi talaga sa family namin yung brother ko. Tapos nung mga times na yon, parang ginagawa lang niya extra training na nagdidigpas lang kami. And yun, doon lang ako na, syempre nung bata ko, yun yung mga simple na kaligayahan namin na basta nakapaglaro kami ng bola. Tapos doon ako na hook sa volleyball. Was it always volleyball or meron bang ibang sport na nakahiligan mo nung bata ka? Nag-start po talaga ako nung grade 4 5, badminton. Badminton, Tas, okay. Yun nga, na-introduce sa akin ng brother ko yung volleyball na minahal ko naman yung volleyball. So now, paano ka na-recruit sa Mapua University? Nag-start po ako sa Mapua mula senior high. Wow! 11 and 12. So from boys division, Yes, okay. hanggang seniors. Okay. Basically, nung time ko na yun, nag-announce lang po na may open tryout. Tapos pumunta lang po ako. Ang galing! So walk-in tryout ka? Yes po. Wow! Okay. So, kwento mo naman na yung pinasukan mo na, ayun, in-announce, nakita mo yung notice, tapos pumunta ka. Yun, nung naghanap po talaga ako ng school na malilipatan nun. Yes. Lahat po ng school pinuntahan ko, tapos lahat rinay ko. Tapos yun, pinalad po na dito po, natanggap po ako. Okay. So, dito ka nakahanap ng home sa Mapua. Kamusta naman yung naging career mo sa boys division? Medyo short lang din po kami nung time na yun kasi nung time ko po kami yung first team ng boys sa Mapua. Ever? Opo, first ever. Wow! Okay. Yun po. Tapos, were you always a setter? Or iba yung laro mo dati? Yes, setter po, mula grade 7. So, ngayon, season 100, napaka-importanting season and lagi na sinasabi na yung setter parang another coach on the court. So, kamusta naman yung relationship nyo ni Coach Aying at yung tiwala na binibigay niya sa'yo? Yun nga po, syempre, lagi niya po akong ginaguide since yun nga po, ako yung parang driver ng team. Ako yung mag-dictate kung ano yung tempo namin, ano yung pace, paano yung gagalawin namin sa loob ng court. Lagi lang niya rin-recommend sa akin na yun nga, magtiwala kami sa sistema na meron kami at malayo naman po yung irarating ng sistema namin. And also, it's very important na yung connection nyo ng mga spikers mo. Right now, Barbie San Andres, RJ Ramos, number 1 and 2 sa scoring sa NCAA. Kamusta naman yung pag-uusap nyo and yung samahan nyo as teammates ni Ben at syempre si RJ? Siyempre, maganda naman po. Siyempre, tinagal na din po namin magsama. Parang third year na namin na magkakasama. And di pa din naman po kami tumitigil mag-communicate kung ano yung mga pwede namin i-improve sa sarili namin pati sa mga teammates po namin. Minsan ba may mga disagreements ba? Nagkaka-konting pikunan? Paano nyo nasa-solve yung mga ganong klaseng sitwasyon? Madami naman na din po, pero after game din po kasi lagi kami nag-uusap lahat. Kung ano yung mga reason kung ba't nangyari yung mga yon. And syempre ano po yung mga side ng bawat player, kung
ano yung side nila dun sa situation na yun. And ano po yung pwedeng mas better na namin na ginawa Okay. para maiwasan yung ganun sa susunod. Pag-usapan natin yung naging 2 matches nyo against the defending champion, yung Perpetual Altas, kasi forfeit sila sa NCAA. Now, in the first round meeting, naka 31 excellent sets ka. 4 players reached double digits in scoring from Mapua in that match. So, para sa'yo, ano yung naging susi at nanalo kayo in 5 sets? Nung syempre, naman po natin na dikit yung game namin nun, mabilis lang po kaming nag-adjust kung ano man yung ibabato nilang depensa sa amin or offensa. So, syempre, di din naman po sila, defending champions nga po sila forfeit. Ganun po sila syempre for a reason. May reason kung ba't sila naging forfeit. Di naman po namin sila minamali. So, ready kami, nag-trading kami, prepared kami kung ano yung mga situation na pwede mangyari. Tapos, during the game, mabilis lang po na adjustments para kung ano man yung ibato nila is prepared kami. And then in the second round, you played them again, nanalo ulit kayo. Ano yung mas mahirap ba yung naging second meeting nyo sa Perpetual? Siyempre, yes, mas mahirap po siyempre kasi madaming games na din po yung lumipas and nakapag-adjust na din po sila sa amin. At the same time, nakapag-adjust din naman po kami sa kanila. Okay. And then after 10 straight wins, natalo kayo sa Arellano. For you, personally, as a setter, bakit nangyari yun? And of course, paano makakatulong yung experience na yon sa team nyo? Siguro lack of preparation lang din po. And sa amin lang din po yung mga players yun. Yung mindset namin and kung paano kami pumasok dun sa court. Tapos, malaking tulong po yun na as early as na po na natalo na kami kasi as early as now, nakikita na po namin kung ano yung mga pwede namin i-improve pa, ano yung pagkukulang namin. And nakikita na po agad namin yung mga mistakes. Now, as a student naman, ano yung tinitake mo dito sa Mapua? Tinitake ko po is computer engineering. Computer engineering, okay. Bakit computer engineering? Saan mo nakikita yung sarili mo in the future? Sa ngayon po hindi ko pa din po masabi. Mula nung high school lang po ako, mahilig lang po talaga ako sa computer. Mahilig ako mag-code, ganun. Tapos yun po, hanggang ngayon po, yun po yung pinurso kong. Okay, as a fan naman ng volleyball, sino yung mga unang nag-inspire sa'yo maglaro ng volleyball na napapanood mo sa TV? Meron madami din. Sa local po, ang mga una ko pong napapanood sa TV lang sila Vince Manglabnan. Si Vince, sila po okay. mga naging idol ko din po. Tapos nanonood din pa ako ng international volleyball. Sila Micah Christensen. Yan po, sila po yung mga naging idol ko nung nagsisimula pa lang din po. Okay. Do you see yourself, kasi sabi mo, ngayon nakafocus ka talaga sa ginagawa mo, Spikers Turf, is that something you want to do, play professionally after mo matapos dito sa NCAA? Yes po, goal ko din naman po yan kasi another din po para sa akin yun na achievement na makapag-pro, kahit makapaglaro lang po. Iba pa din po, syempre iba pa din po yun. Okay, Juancho, itong season 100 para sa Mapua, it's very special. It started with the basketball team na yung mission nila was redemption. And after more than 30 years na ibalik nila yung championship dito, ngayon naman kayo, last time mag-champion ng Mapua men's volleyball, 2002. So 23 years. Nafe-feel mo ba that this could be a special and memorable year for you guys? Yes po, syempre kasi isa pa yung buod po dun sa season 100 ng NCAA is 100 years din pa ng Mapua. Gusto din po namin na mabalik din po yung gold sa Mapua. Oh. What's your message to all the Mapuans and syempre mga kaibigan mo, family mo na nanonood sa'yo, lagi sumusuporta? Ano gusto mo sabihin sa kanila? Sa family ko, sa mga friends ko, thank you sa laging pag-support sa akin at sa mga teammates ko nung dati pa, lagi silang naniniwala sa akin, lagi nila akong reach out na kung nasa na ako ngayon, sobrang proud daw sila. Thank you sa support niya sa akin, sa Mapua community, sa mga students, sa One United Mapua, sa Mapua Global. Lagi po sila nandyan para sumuporta sa amin. And yun po. Juancho, maraming salamat. And we'll see you down the road in the NCAA.